Praise God. So, kumusta mga kapatid? Good morning. Praise God, no, wala akong nakita malungkot Parang masaya lahat Diba? Yun yung epekto ng kung paano tayo maawit, kung paano tayo nagpo-pour ng pasasalamat, lalo na sa pag-aawitan. Diba? Pag tayo maawit, makikita yung mukha mo sa salamin, maliwanas. Pero pag yung nag-iisip ka, yung lugmok, wala kang, parang hindi mo in-express ang sarili mo para doon sa irog mo, di ba? Kung minsan, ano nangyari? Ba't gano'n ang mukha ko? Diba? Hindi mo tuloy maipinta kung nasa artist ka, parang abstract ata yung nasa salamin. Di ba? So dito, makikita po natin yung ating binasa, panibagong revelation sa iba, definitely. Pero sa ating mga luma na, alam na natin ito. So, sino po yung mga tao ritong may kaso? Okay. Kasi yung trend din, panay kaso-kaso di ba? Yung mga pagkakataon na, parang may natang naipadala sa akin sa pena, di ba? So, ang makikita po natin dito, ano po ba mismo yung kasalukuyang nagaganap sa isang courtroom? Ika nga, makikita po natin doon, may judge, di ba? Mayroong mga akusado. May mga complainant kasi kaya may kaso, di ba? Siyempre, every parties, merong silang magagaling na mga abogado to defend their clients, di ba? At siyempre, hindi mawawala yung credibility ng isang witness. Kasi yun napapatunay, nga, merong katotohanan yung sinasabi at yung parang complaint against. Or, meron din akong counterfeit na i-defend ko na hindi totoo. Di ba? So, ito po yung nangyayari sa batas ng tao, yung proseso doon kung paano magkakaroon sa paghusga kung nasaan yung tama at saka sino ang mali. At alam din po natin kung ano po yung settings sa batas ng tao ay hindi maaari maging the same doon sa settings ng ating Panginoon Jesucristo. Kung pag-uusapan ang paghahatol patungkol doon sa kaligtasan, sino ang hindi guilty? Di ba? Sino ang walang kasalanan? Di ba? Kahit siguro pa, kukuha ka ng mas magaling na abogado to defend you. Kung titignan mo, sa batas ng Diyos, walang pinakamagaling na abogado kang makukuha. Kasi, first place, yung abogado na kukunin mo ay may sala din. Kaya, kung titignan natin yung credibility ng bawat isa sa atin sa harapan ng Panginoon, we are nothing. Ika nga. Ngayon, doon sa settings, sa pagharap, doon sa judge, even though you want to defend yourself na hindi guilty, anong sabi sa 1 John 1:8-10? Kung sinasabi mo raw na wala kang kasalanan, you deceive yourself at yung katotohanan ay wala sa iyo. Kung ika naman, nga, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Ika nga sa lahat dito, tayong lahat, since we are having for short the glory of God, definitely we will be judged. At ano yung patong na ating mong matatanggap? Definitely po, because the wages of sin is death, and definitely eternal fire. And alam natin, kung tayo haharap sa husgado ng ating Panginoon, definitely we are all doomed to hell. At naniniwala naman po tayo lahat, di ba? Naniniwala tayo sa impyerno at naniniwala tayo sa langit. Pero dito natin makikita yung kagandahang loob ng ating Panginoon. And the Son came, ika nga, and declared, sabi niya sa Matthew 26:28, "For this is my blood
of the covenant which I poured out for many for the forgiveness of sins. Mahusgan na po tayo, doomed to hell. Pero ito ang anak. Umako dun sa pagkakasala natin. Sabi nga rin sa Hosea, I shall ransom them for the power of Sheol. I shall redeem them from the death. O death, where are your plagues? O Sheol, where is your sting? Compassion is hidden from my eyes. Yung Sheol dito, kung tingnan natin dun sa Greek word, it is the Hades. Pero makikita din natin dito kung gaano kahabagin ang ating Panginoon na kung saan yung anak mismo ang umakon, ang nagbayad, naging ransom para doon sa kaparusahan natin mapunta sa impyerno. Kaya sabi niya, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. Sino po yung Son? Kaya nga, tanong, Jesus Christ. Alam ko sa mga matatagal na, parang masyado atang basic. Pero dun sa mga bago, since maraming mga bago, pag-usapan po natin, ano ba ang ibinibigay ng ating Panginoon para sa atin na kanyang pong nilalang? If we have faith in Jesus Christ, ika nga doon sa unang nabasa po natin, we are justified. Ika nga, ang ibig sabihin ng justified by faith is a legal term. It means God declares a person not guilty. Diba? Lahat naman tayo guilty lahat kung titignan natin. Pero God justified na tayo po yung mga righteous. Not because of your own, ika nga, good works, but as a free gift received through faith in Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, ang ating pag-usapan ngayon ay pinamagatang the benefit of the Christian's faith. Kung may pananampalataya ka sa ating Panginoon, tiyak, ito yung benefit na makukuha mo doon sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. Ika nga sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, ano po yung benefit na makukuha po natin? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Peace with God. Sinong dito ang ayaw ng kapayapaan? Siguro hindi mo maisip, or sino man siguro yung taong normal ang pag-iisip na ayaw ng kapayapaan. Di ba? Sige, kunin natin sa paliwanag na madaling intindihin. Sabi ito sa Romans 5:10, for if while we are or were God's enemy, we are reconciled to Him through the death of the Son, how much more having been reconciled shall we be saved through His life. Sige, tingnan natin. Sino may mga asawa dito? Kung may hindi pagkakaunawaan, may pag-aaway-away, anong pakiramdam po natin? So magkakaibigan, di ba? Kung may hindi pagkakasunduan, nakakawatak-watak po ba? Sa mag-irog, di ba? Yung mga may fiancé, ayaw kong sabihin ng boyfriend, girlfriend, o kaya syota. Sa Kristiyano, walang ganun syota-syota. O jowa-jowa. Hindi nababanggit sa Kristiyante yun. Dapat yun fiancé. Di ba? So, kung mayroong mga cool off, di ba? O, cool off muna tayo. Give me space. Di ba? Ano yung mga pakiramdam ng mga puso po natin? Sa mga mag-anak, pamilya, magkakapatid, kung may mga conflict sa loob ng ating tahanan, ano po ang madalas na nangyayari sa loob mismo ng tahanan? Nire-relate ko lang po kasi hindi po natin mag-grasp yung peace na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon kung hindi natin dadalhin sa pinakamababang pagkakaunawa doon sa settings natin bilang isang tao. Amen po ba? So, ano po ang pakiramdam? Ano po ang nangyayari kung sakali tayo ay nandun sa sitwasyon ng kaguluhan?
Di ba? Iwas dito, iwas doon, ayaw kausapin, ayaw kumausap, bahala ka dyan. Di ba? Dati nga, ang saya-saya. Dali ka, kain tayo, kape tayo. Di ba nililibre mo pag minsan? Pero nang away-away na, si kuya, hindi na, dito na tayo. Ay, kung minsan, ayaw nating invite. Di ba? Kung minsan, hindi na ako sasama. Nawawala na mismo yung ika nga sa Christianity, yung fellowship. Di ba? Kasi Kristiyano tayo, dapat fellowship. Hindi pagkikisamahan lang. Di ba? Pero nakita pa natin, sumasakit na ang dibdib mo, sumasakit na ang ulo mo, nagkaka-high blood ka na. Di ba kung minsan, palagi ka ng aligaga? Kasi nandyan na naman siya. Hindi mo na alam kung saan ka pwepesto. Di ba? Nangyayari mo ba sa loob ng simbahan ito? Palagi ka na nag-iisip. At madalas, hindi ka na nakakatulog ng maayos. Tama po ba? Aminin. Sa panahon po natin ngayon, marami ng hidwaan, marami ng bangayan, marami ng division, ika nga marami ng nagbabalimbingan di ba? Dati maayos sila, ngayon may benefit. Maganda palang benefit kung makikiayon tayo dito sa majority or, di ba? Maraming benefit. Ano pa? Marami na rin krimen. Ang gulo-gulo na, di ba? Kung titignan natin yung nangyayari sa paligid po natin, ang mga involved, mga principal, mga suspect, minor de edad. Di ba nakakalungkot na rin? Iyan po ang mangyayari kung walang kapayapaan. Bundong pinag-usapan natin po paano po kung wala po tayong kapayapaan sa ating Panginoon. The same po bang nangyayari? Wala ka bang panatag pa ang loob mo? Even for us, ika nga, for the Lord, itong nakikita, napapansin sa atin. God loves us. Yes, wala pong question doon. Pero tayo pong nangaaway sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo nangaaway sa Lord? Tignan natin to. Kung mag-agree kayo, hindi. Ayaw natin kausapin ng Lord. Diba? Sabi kanina, ayaw kong kausapin yan. Paano natin hindi kinakausap ng ating Panginoon? Naalala po ba tayo? Basic, di ba? Sa Kanya? Ask yourself. Kayo na po nakakalam. Through exhortation, Bible study, ayaw natin siyang katagpuin every time na may gawain. Praise God, nandito kayo, di ba? Yung iba nawala, di ba? Alam naman nila yung command ng Lord, di ba? Every Sabbath day, dapat nandun kayo. Command po ng ating Panginoon. Bakit yung iba wala, di ba? Bakit kaya? Ayaw nilang makinig? Makikita po natin, tayo ang lumalayo sa Kanya. We always separated ourselves in the presence of God. Ano po ang resulta? Di ba? Palagi ang may mga dahilan para makaiwas lang. Palaging nag-worry. Nag-worry po ba kayo? Normal po yun, kuya. Di ba? Oh yes, normal yun. Pero pag nag-deal ka na sa worriness, ibang usapan po yun. Ang problema nga, nag-worry ka kung ano nang irarason mo na hindi makadulo sa gawain. Nangyayari ba yun? Nandiyan si kuya susundo. Ay, tika lang, mag-isip pala ako. Ay, maglalaba pa. Kaya ko, hindi pa ako makakapunta. Ika nga, aligaga tayo sa lahat ng bagay. Pag may pupuntahan ka, isipin mo, baka may makakilala sa akin dito. Na dapat nandun ako. Bakit nandito ako? Ganun ba? Pag minsan, may pagkakataon mo yun na naisip mo na pupunta ka sana sa gawain, pero nagkatagpo pa kayo doon sa place na yon. Ay, kuya, nandito ka rin pala. Ay, kala ko nandito ka doon sa Bible study kaya sa gawain. Di ba, kung minsan, hindi mo alam kung anong inarason mo, doon pa kayo nagtagpo pala. Dalawa pala kayong wala. Di ba? Kung minsan, iba na-depress na. Itatanong ko nga po ulit,
Napapanatag po ba ang kalooban po natin kung umiiwas tayo sa Lord? Di ba hindi? Di ba mas lalo po nga tayo napapahamak sa mga pagkakasala at paglayo natin sa Kanya? Alam ko, tayo mga luma na marami ng pangako ng ating Panginoon na nabasa natin. At ganoon din siyempre sa mga sa mga bago, ito po yun. Dahil sa titulo pala ng ating Panginoon sa Kristo, He is already the Prince of Peace. Tapos, nilalayuan mo yung peace. Nilalayuan mo yung beneficio or benefit ng bilang pagiging Kristiyano. Di ba kung ibang benefits na pinag-uusapan? Di ba nag-uunahan? O sige. Yung gumagawa ka ng paraan, kahit mahal pa iyan, basta, makuha ko lang yung benefit na yan. Sige nga, anong klaseng benefit yun? Ay, wala silang alam na benefit sa mundo. Hindi ba? Pag benefit para sa pagpapaganda, di ba? Sabi niya, kuya, ipapatanggal ng wrinkles. Pag nagpapapayat tayo, di ba? Pag nagpapagpagwapo, ito maganda to para dito. Tignan natin. Sa mababaw na mga explanation. Benefit sa pagpapalago ng buhok, pampalino ng mga ating mga mata, ika nga yung mga nagbubuhat, pampalaki ng mga muscles, di ba? Yung benefit para pampatalino rin, di ba? Pampabata. Sige nga, check nyo nga yung mga bags ninyo kung ano meron dyan. Di ba? Lipstick, perfume, mga foundation. Anong benefit sa mga yan, di ba? Pampabata, pampaganda, di ba? Di ba? Makikita natin, ay, original yan, di ba? Kuya, hindi naman. Sale ko nga binili yan, di ba? Tapos yung iba naman, dahil sa katandaan na, di ba, marami tayong mga supplements. Napasawa na po ako dyan, di ba? Kahit mahal na, kung titignan mo, ay, okay pa lang sa budget eh. Sige, pili. Kasi may benefit siya. May benefit akong makukuha. Benefit pa sa pampayaman, di ba? Maraming naka-scam eh, di ba? Maglaan ka ng ganito. Meron ka na makukuha mga ganito pagkatapos ng ilang taon, ilang buwan, di ba? At marami pa yan. Yung benefit for intimacy, baka iba tayo mapunta kung sakali benefit na pinag-usapan na. So, benefit ng death insurance din, di ba? Pinagkakaguluhan din. Kamatay ng pinag-usapan, kapatid, ha? Pero, sige, kasama ako dyan. Para pag namatay ako, hindi na ako problema yung mga mahal ko sa buhay para kung saan ako ililibing. Marami tayong pinagkakagastusan sa ating mga katawang panlupa. Gumagastos tayo, madalas, hindi mo napapansin, mas marami kang ginagastos sa katawan mo kaysa yung benefit na nagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Ito bang masama, di ba? Gumastos ka na nga, ibinigay mo lahat para sa sarili mo, tapos namatay ka pala. Ang bagsak mong impyerno, di mas nakakalungkot yun, di ba? Napasama tuloy. Parang luging-lugi, no? Nagmastos ka ng lahat-lahat, tapos ang bagsak mo pa, impyerno. Nakakalito ba tayo lahat? Ano po ba yung binibigyan ng priority sa ating mga buhay? It is peace with God, tanggapin ang ating Panginoon, at tignan kung ano yung naisin niya para sa atin. Kasi libre naman po yun eh. Wala kang gagastusin eh. Pero, kuminsan, ayaw na ayaw natin. Amen po ba? Pero yung pinagkagastusan dahil para sa ating pampalaki na muscle to eh. Papatanggal ng mga wrinkles to. Pampagwapo, pampaganda, lahat na. Sige, magkano po yan, kapatid? Di ba? Kuminsan, nagpapabotox na nga rin. Magkano mag-botox? Di ba? Pero yung libre mga benefits ng Lord, ayaw na ayaw talaga. Yung benefit ng faith na meron sa atin, yung peace,
yung grace, salvation, hope, resurrection, yung Holy Spirit, and eternal life. Ika nga, we just have been justified. At ito po yung mga benefits na makukuha po natin. Yun nga lang, ang isang katumbas, hindi ka magagastos, kapatid. Wala kang ilulabas. Di ba? Yung mga pangako ng mga scammers, wala kayong ilalabas. Di ba? Pero pag nandun ka na, dahil nakita mo na yung malaking benefit na paunti-unti ka, nagbabayad ka rin pala. Pero ang Lord, wala kang babayaran. Zero. Zero lahat. Pero, ang hinihiling ng ating Panginoon, may pananampalataya ka ba sa Kanya? Nagtitiwala ka ba sa ating Panginoon? Ika ko nga kanina sa panahon natin ngayon, sa kaguluhan ng mundo, sino po ang ayaw ng kapayapaan? Definitely po, lahat ay gusto niyan. Ang Bible po marami pong ino-offer. Di ba? At yung mga powerful verses na pwede natin panghawakan doon sa kapayapaan na ibinibigay sa ating Panginoon. Ika ng Lord, di ba? Peace I will leave with you. Peace I give it unto you. Not as the world given. Sabi niya. Give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Paano po natin matatanggap ngayon yung kapayapaan na yun? Paano nga natin nauunawaan yung kapayapaan na yun kung tayo naman pa'y lumalayo? Ito pa, di ba? Ito yung palagi natin nababanggit. Do not be anxious about anything, di ba? But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and minds in Christ Jesus. Ang tanong, paano pa tayo ngayon naging confident sa Panginoon, pati sa pakikipag-usap sa Kanya, kung in the first place tayo masyadong mailap? Gets nyo? Mailap po ba tayo sa ating Panginoon? Kayo po nakakasagot sa mga sinasabi rito. Kaya sabi sa Isaiah 26:3, sabi niya, promises is perfect for peace. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast. Siyempre sa ating Panginoon. Because they trust in you. Trust in the Lord forever. For the Lord Himself is the rock of eternal. Kung titignan natin di ba? Simple lang po yung napag-uusapan. Simple lang po ba? Naiintindihan? Parang hindi, nalungkot. Parang ako atay natatamaan. Mga kapatid, bago ka natamaan mo na ako. Inuulit ko pa ito. Parang guilty ata ako. Hindi ako, painap ako sa panalangin. Wala ako sa mga Bible study. Wala ako sa exhortation. Wala ako sa prayer meeting. Tahimik. Amen po ba? Hindi na po kayo nag-iisa. Ika nga, kung walang pag-away-away sa bahay, walang pag-away-away sa mga trabaho po natin, yun nagkakasundo po sa lahat ng pagkakataon, di ba? Sumusunod ang bawat isa sa alituntunin ng simbahan, alituntunin kung anong institusyon na meron ka, nakikisama sa mga mabubuting gawa, sumusunod sa lahat ng pinag-uusapan. Yung napapansin mo, maayos ang lahat, walang away-away, walang hidwaan, kundi suportahan lang doon sa magandang planuhin, mabuting plano, gawa sa pag-asenso. Di ba? Kung makikita natin, ang madaling uunlad ang isang pamilya. Madaling umunlad ang isang simbahan. Lalong-lalo na, madaling umunlad ang isang bansa. At sa pag-unlad na yon, di ba, malaking pagpapala na. Yung wala lang gulo, di ba? Pagpapala na yun kasi may peace of mind, lahat na nandun sa kalooban, kung saan ka nasasakupan, ay isa kang part doon na makapagbigay nawa ng kaayusan
Diba? Bilang isang Kristiyano. So the idea that having no trouble or strife in the house, church, or anumang pong institution, it's already a great blessing. Tama po ba? Yung maayos sa trabaho pa nga lang eh. Yung masaya lahat. Di ba ina-enjoy mo yung paggawa? Yung binibigay mo pa yung the best mo kasi ina-enjoy mo. Pero pag may hidwaan, bahala ka dyan. Kaso mo yan. Di ba? Hindi wala tulungan. Ngayon, hindi talaga uunlad, hindi maging maganda rin yung serbisyo at nagkakasiraan at bumabagsak. Sino ang may kasalanan? Kasalanan mo nga yun eh, sinisisi pa sa iba eh, di ba? Ganun po ba tayo? Sabi ito sa Proverbs 15:17, better is a dinner of herbs where love is than installed axe and hatred therewith. Ang ibig sabihin ito, yung comparison between peace over abundance. Having a very little material wealth or food, or hindi po sapat din sa kinakain po natin, or paired with peace, sabi nga na kasama yung may kapayapaan, is better po, sabi dito, na having, ang yaman mo nga, di ba? Punong-puno yung bahay mo, marami kang naipagyayabang, pero full of fighting, conflict, disaster, doon sa kung nasaan ka. Sa palagay niyo po ba, blessing po yun. Ika nga, a true blessing, domestic tranquility, doon sa quietness, are presented as a supreme treasure and true blessing within ako. Di ba kung maayos lahat? Sa loob ng bahay na lang, di ba? Sumusunod yung mga anak mo, di ba? Pag nagsasalita kayo, malumanin lahat, di ba? Di ba, doon pa lang, blessings na. Kaysa kakain na! Nasaan ka na? Ano to? Pagka naman to? Di ba? Kung may pagkapayapaan, pag-uusapan po na yung kapayapaan sa Panginoon, ika nga, being at peace with God brings the primary benefit of a restored relationship with Him. Removing a spiritual separation and the weight of a guilt. Kaya pag may separation, yung nawawala, ibig sabihin, meron kang battle. Yung hindi ka nakakasunod, yung may pinag-usapan, pero parang wala lang sa'yo. There's always a battle, kapatid. Battle with ourselves. Battle with others. Kasi kung meron kang peace, apektado po yung battle na yan eh. Yung kapayapaan na yan. Kung talagang meron tayong peace with God, inner self mo, alam mo kung saan ka lulugar. Ika nga, as sinners, sabi dito, alam mo na forgiveness of sins. Your debt or wrongdoing is paid, and God declares your righteousness rather than the treating you as an enemy. Yung nakakagain ka nga ng confident, di ba? To approach. Yung kausapin ang ate, di ba? Kausapin si kuya. Kasi wala na kanang hiniisip na balakid eh. Kasi meron na po tayong kapayapaan. At the same sa ating pong Panginoon sa Kristo. You can approach God in our prayer, knowing you belong to His family. Yung iba sa atin, di ba, makikita mo marami mga problema, maraming pagsubok kung nasa kayo ng ating Panginoon. Yung makikita mo witnessing in their life, they don't fear doon sa uncertainty ng buhay. Di ba? Makikita nyo sa bawat isa sa atin, nandun yung kapanatagan ng ating mga puso. And also, again, sa atin na medyo may edad na, di ba? Kung minsan, pag mamatay ako, praise God, di ba? Pero iba, pag patay yung pinag-usapan, hindi pa. Lord, bigyan mo ba ako ng pagkakataon? Marami pa akong gustong enjoy, lalo na pag marami na tayong mga possession na nasa'yo, na yun ang pinag-ingatan mo, hindi yung kaluluwa mo. Di ba? Kung minsan, ang hirap mong sabihin na
Gusto ko nang mamatay kung nasa inyo na lahat. Ine-enjoy mo yung to the fullest. Yung to the full. Hindi yung F-U-L-L. No? To the full. F-O-O-L. Di ba? Makikita rin natin yung pangako na mas mahirap daw, ay hindi, sinabi sa Biblia, mahirap na makapasok ang mga mayayaman sa langit. Mas madali pa raw na ipapasok yung kamelyo sa maliit na butas ng kanayo. Naniniwala po kayo doon? Sabi na, yes, kasi dapat sundin natin. May sabi ng Lord. Kasi in God, wala pong imposible sa Kanya. Kaya pong gawin yan. Ang kailangan lang po natin to have faith sa ating Panginoon. Ika nga, pagdating pagkakataon na meron tayong peace with God, yung buhay, yung pagkamatay, yung judgment concerning eternity, sure ako doon na mayroong buhay na naghihintay sa atin. Even sa buhay natin, as mental and emotional benefit, di ba? Kung meron kang peace, yan tayong peace, yung free from anxieties, yung makapag-isip ka ng maganda, di ba? Kasi wala kayong naalalahanin, hindi ka nag-aaway ng asawa mo, yung ang ganda ng iniisip mo, planuhin mo, pero pag nagpaplano ka, hindi ka nagkakasundo, nandiyan na naman, usapan natin to, bakit di tayo nakaka-alpas? Parang napag-usapan natin to, ganitong gawin natin, ganitong ganyan. Di ba napagkasunduan na? Tapos, nagbago na naman. Pero pag naayos ang lahat, di ba? O sige, gawin na natin to, napag-usapan natin. O nga, so kailan tayo mag-umpisa? O di ba? Ang saya pakinggan at napag-uusapan. Yung inner calm, yung hindi mo man na explain yung supernatural peace na it guards your heart. Ika nga, pag mayroon tayong pagtitiwala sa ating Panginoon, that Christ, yun yung nagiging dahilan. Kung minsan, ang dami ka ng problema, but still, you feel at peace pa rin. At yung resilience natin, yung kaya nating harapin yung mga bagay-bagay, dahil alam mo, okay, may kapayapaan nag-work sa atin. Amen po ba? So, nag-gets po natin about dun sa peace with God. Na kung mayroon pa tayong peace sa ating Panginoon, hindi ilang po peace as dito sa kalakaran sa mundo. Kundi it is the peace as na anuman ang nangyayari sa atin. The Lord is still with us, na hindi po tayo iiwanan. Lalo-lalo na pag pinag-usapan yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, dahil definite po yung pangako ng ating Panginoon. Kasi because of that, na binigay ng ating Panginoon sa Kristo for us to be justified. Now, in Romans 5:1, sabi dito, 5:2, through Him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Receive grace in which we stand. Ano yung matatanggap po natin? Grace. Di ba? So, sabi sa Ephesians 2:4, but because of this great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. So, it means God gives blessing, forgiveness, and eternal life to people who hindi natin in-earn. Still, it's not deserved. We cannot deserve. Definitely, ang makakatanggap ng po nito ay yung mga tao, yung benefit ng justification, ay yung mga taong may pagtitiwala sa ating Panginoon Jesucristo. Ika nga yung kaligtasan habag na ito, it is efficient sa mga taong may pagkakilala, pagtanggap sa ating Panginoon. Sufficient siya sa buong mundo. Pero again, merong pero. So the core aspect of grace, makikita po natin to, it's not unmerited, undeserved favor. Ito yung binibigay na gift, even though we all humans fall short the glory of God. It's unmerited. Ika nga, meron daw dalawang word yan na pinaka-importante pag-usapan, lalo for the bago, kasi sa luma alam na ito. About dun sa mercy and grace. Ano po ba yung mercy?
Di ba pa nagkasala ka, may kaparusahan dapat ibibigay sa'yo. Hindi ibibigay yung kaparusahan na yun, yung punishment na na-deserve mo because of mercy. Mas lalo sa ating mga panalangin. Sino po nanalangin tayo? Araw-araw tayo nagkakasala. At yung kasalanan pag hinihingi natin ng tawad. Binibigyan ka ng kapatawaran sa ating pagkat. And that's mercy. Pero yung habag or grace, it is the God giving the blessing that you do not deserve. Senaryo, dapat masilya elektrika ka. Mamatay ka na sana. Pero nabigyan ka ng mercy. Yung deserve mo ng masilya elektrika, hindi natuloy. Kasi mayroong mercy. Solve na yon. Pero since nakakulong kang matagal, paglabas mo, yung grasya, sabi natin ng husgado, binigyan ka ng house and lot, kasi wala kang paglalagyan pag lumabas ka, kasi may kaso ka. Yung habag na yun, yung blessing na yun, na house and lot, dahil nakulong ka ng matagal, nabigyan ka ng pardon, alam ng husgado na wala siyang bahay, wala siyang trabaho. Binigyan ka ngayon ng pagkakabuhayan mo. That's grace. Malinaw po ba? Simple instructions, simple, ano lang po yun. Para makita pa natin. It is the same with us. With the gift of salvation na binigay sa atin ng ating Panginoon. You cannot deserve. Hindi mo pwedeng bayaran. Hindi man kahit anong gawin mong pagtatrabaho, even though you cannot earn good deeds para ikaw maligtas. Ano po nasabi? Ito po yung mga scripture na palaging nababanggit even sa evangelism. Ika nga, for it is by grace that you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works so that no one can boast. For we are God's handiwork created in Jesus Christ to do good works. Ngayon, di ba, maraming ginagawa ang tao para maligtas. Lalo na yung nawawalan ng kaligtasan. Hindi. Kailangan ko maging mabuti ngayon. Kahirap siguro yun, no? Kasi sabi ng Panginoon, wala sa atin ng matuwid. Lahat tayo fall short. At pag sinasabi mo nung wala kang kasalanan, wala kang ginawang kasalanan, di ba wala yung katotohanan sa atin? Paano yun? Di ba iisipin mo palagi, nagkasalanan naman ako. Paano yun? Hindi na ako ligtas ulit. Yun ba yung sinasabi doon? Pero pag sinabi ng Panginoon, it's definite, sure. Kasi sino man ang nakatanggap ng kaligtasan ngayon, Kristiyano ngayon, na hindi nagkasala at hindi na magkakasala. Paano pag iniisip mo na nawawalan kaligtasan mo? Maguro na isip mo, wala ka ng peace doon. Definitely, kasi isipin mo, time and time, nagkasala naman ako. Anong gagawin ko? Sige, mapakabuti ako para maligtas ulit. Ganun po ba yan? Dito nakikita natin yung one saved is always saved. At marami po pong mga pag-aaral about dyan na hindi pa nawawala yung kaligtasan, yung habag ng ating Panginoon. Kung talagang tunay, genuine, tinanggap natin ang Panginoon. Dos at bilang pagpagtas. Ika nga may dalawang grace eh. Okay? Kala ko isang grace lang. Ano po yun? Kasi nakita natin yung blessing, di ba? Yung mga nilikha ng ating Panginoon in His creation, yung grace of provision na kung saan, yung goodness ng ating Panginoon na na-enjoy natin, di ba? Yung season ng raining, season ng pagtatanim, yung creation ng ating Panginoon, yung nagising kanina, nabuhay pa, di ba? Lahat naman ng tao, yung grace ng hininga, di ba? Yung buhay, dahil gising ka pa, yung nature itself na ini-enjoy mo. Yan po yung trabaho, yung mga meron ka. Common grace yan eh. Pero yung saving grace, yung specific act of forgiveness and skewing us to Christ Jesus Christ, yung buhay na walang hanggan, yung salvation, that's the special grace, the saving grace, na tayo mga Kristiyano lang, a benefit of our faith sa ating Panginoon. At dito nawa, makita po natin yung active power nito. Kasi kung maintindihan po natin yung tinanggap nating kaligtasan, magbabago at magbabago yung
kaisipan mo patungkol sa katayuan mo ngayon bilang niligtas, bilang justified. Ang problema nga po, paano mo nga po maunawaan yung kaligtasan kung mailap po tayo? Yung nakakahiya nga na hindi mo alam yung ginagawa, hindi mo alam din yung provision ng ating Panginoon. Na marami ka na pa natatanggap na pagpapala pero hindi mo pa rin alam. Di ba? Yung hindi mo nagagrasp yung kahulugan ng kaligtasan, yung ano bang ginawa ng ating Panginoon. Kasi napapanggit lang, yung kaligtasan, maniwala at magtiwala sa ating Panginoon, ligtas ka na. So, kung yung palagi mo napapanggit, ano nangyari ba dun sa kaligtasan na yan? Nawa nga yung mga kapatid natin, no? Kasi sayang yung mga pagkakataon na mayroon kayong mga Bible studies sa umaga about dun sa ano bang ginawa ng Lord dun the murder of Jesus Christ. Nakita pa natin yung proseso. Kung gaano lamang ginawa ng Lord na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos ang kanyang pong dugo. Kung dun pa lang magpapasalamat ka na kasi hindi ka na pinkyan ng kapunta. Pero kung minsan, nasaan yung worth ng mga bagay na yon? Kung minsan, hindi lang, kasi ligtas ka na, Kristiyano ka na, naniniwala ka sa Panginoon. Eh. Pero, ano ba yung ginawa ng Lord dun sa posisyon na yon? Kasi, mas maintindihan mo yung worth ng salvation. Again, ikaanin kuya, kung magtanong ka, kung nandun ka sa mga pag-aaral, sa mga ganitong gawain na nakikinig tayo, praise God, sa mga kapatid na nandito at ganun din. Salamat din sa mga kapatid na nasa online na nakikinig ngayon. Kasi, hearing and hearing of His Word, ika nga, yun kasi nagpapalakas yung pananampalataya ng bawat isa. Kung hindi man, na hindi mo pa inaunawaan yung salvation na matagal na pa tayo, itong mahirap. Sinasabi sa 2 Corinthians 13:5-6, examine yourself, kapatid, to see whether you are in faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, sabi niya, if you fail the test. But, sabi pa rin, nandun pa yung hope. And I trust that you will discover that we have not failed the test. Yun pa rin yung hope na nawa, kapatid, na hindi ka pa rin nag-fail doon sa pagtetest mo. Kasi pag nag-fail, kawawang-kawawa po tayo. Sa tagal na ng panahon, marami ka ng effort na ibinigay doon sa paninibihan mo sa Panginoon. Tapos, in the last part pala, fail. Dito makikita po natin, again, another benefit. Sa Romans 5:2, through Him, we have also obtained access by faith into His grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Rejoice in hope of the glory of God. Sabi nga sa 1 Peter 1:3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy has been given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Buti nga lang, kasi may resurrection. And that is the hope ng mga Kristiyano. Kasi ano man ang pagpapagal natin, ano man yung pag-aaral about dun sa kaligtasan ibigay ng ating Panginoon, namatay lang siya pala. Bakit hindi siya nabuhay? Ano yung pinakawakan natin? Pangako na eternal life. Diba? Kasi yun yung completeness doon sa kalooban, yung pag-ibig ng ating Panginoon. At makita mo, yung end result ng paghihirap niya ay inabuhay kundi ang ating Panginoon. And that's our hope. Nakita natin doon sa buhay ng ating Panginoon, may buhay na walang hanggan. Kasi pag hindi po ginawa ng ating Panginoon, hindi nangyari sa ating Panginoon doon, anong saysay ng upo natin, anong saysay ng kaninang umaga, madaling araw natin nagsundo, di ba? Yung mga service natin, pagtutugtugan natin dito, nag-enjoy natin yung presensya ng Lord, yung hindi pala siya nabuhay. Di ba? Katulad din, yung mga pananampalataya ng iba, na walang kasiguraduhan yung pananampalataya. Ika nga, ito yung blessed assurance ng kaligtasan na ibinigay sa atin. Benefit po to. Tayo na nandito na bilang isang Kristiyano, na-enjoy po ba natin yung benefit na yan? O, again, nung aliga ka, para tumukha ko na to. Kailangan ko papagandahin, di ba? Pero yung mga libreng benefit na nababanggit, kung minsan, baliwala, parang wala lang. Pero sino kaya ang magiging lugi?
Ang Panginoon po ba? Short lang po to, sabi nga, ano po ba yung mga benefits ng hope? Hope provides the mental motivation and emotional strength needed to pursue goals, overcome hardship, and improve overall. Siyempre, again, it low yung stress natin kasi palagi tayong hopeful, di ba? Mga kapatid natin ito, kala mo marami silang, yung marami silang dinadala, pero nakikita mo, parang wala lang, di ba? Yung makikita yung sa mukha nila, di ba? Maliwalas pa rin, di ba? Na parang wala silang mga dinadaan ng mga pagsubok, pero naman, di ba? Maaliwalas pa rin kasi hopeful nandun yung pag-asa di ba? Ika nga raw po, yung individual na mayroong hope, yung low ng rate nila of depression, anxiety, and at the same time, yung mga psychological distresses. Siyempre, it always it will give us the enhancement of life. Di ba? Kasi, punong-puno ko ng pag-asa. Kahit anong mangyari, walang problema yan. May kasagutan yan. May mga pagkakataon ng dumarating ng mga ganyan. Pero, alam ko, malalampasan ko rin yan. Ika nga, hope in the glory of God means having a confident, joyful expectation of sharing in God's eternal presence, perfection, and majesty. Ito na pag-aralan dito. Siyempre, a glimpse lang nakikita natin dun sa glory ng ating Panginoon kasi wala pa tayo din. Hindi pa tayo namatay din Pero nababasa na yun sa Revelation. Marami ng mga pagkakataon na napag-aaralan yan. Ngayon again, dun sa mga pag-aaral namin, wala ka na naman. Parang umahalawan yung glory ng ating Panginoon, di ba? Sabi nga ni Kuya John, sa akin naman, kaya nga yung eagerness ko matuto para mas lalo kong makilala ang ating Panginoon, lalo yung gloria niya. Yung mga kapatid, mayroong mga ganun, yung desire nila. Pero ikaw, ako, sarili ko, wala lang. In Christ's belief, hope is not a mere wish. Ika nga. It's a certain and steady anchored for our soul based on God's promises. Kaya nga, rejoice in hope, sabi nga. Rejoice in Jesus Christ because rejoice in resurrection. Amen? Amen. Dito, makikita natin, at hindi lang yan, sabi ng ating Panginoon. Tignan natin. Not only that, but we rejoice in our suffering. Oh, ano problema? Pag pinag-usapan ng suffering, paano yun? Di ba? Tanong, kala ko may peace. Kala ko ba may hope? Kala ko may grace. Bakit may suffering? Dapat hindi na ako makasuffer kasi meron lang sa akin lahat yung tatlong benefit. Tingnan natin. Not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that the suffering produces endurance, and the endurance produces character, and character produces hope. And the hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ang proseso, di ba? Yes, binigay ng Lord lahat ng pangangailangan natin as a benefit. Hindi question yun Pero kasi, ang bunga ng ating pagkakasala kung bakit tayo nagsasuffer. Yes, we are ligtas. Ligtas na tayo dun sa kaligtasan ng pangako ng ating Panginoon. Pero buhay pa rin tayo, di ba? We're still sinning. Di ba? Sabi natin, anong epekto ng sin? Suffering. When we receive all the benefits of our faith, hindi ibig sabihin, sinless ka na, kapatid. Yung wala ka na bang kasalanan, di ba? Hindi ka na nagkakasala. But again, yes, we should be sinless. But not sin more. Yan, because of our sinful nature, we will still experiencing suffering. Dito pa ngayon, matetest yung faith po natin. Bakit ka nagka-suffer? Kung minsan kaparusahan, di ba? Pero bakit sa buhay ni Job? Nagka-suffer siya, hindi naman siya gumawa ng mga bagay-bagay na ikasasama ng loob sa ng ating Panginoon. Di ba? To test. Kahit si Ruth, yung pinag-usapan pa namin sa sasakyan,
Bakit si Ruth? Gano'n lamang. No? Yung loyal niya, kung paano siya ginabit ng ating Panginoon, naghirap siya, namatay yung asawa niya, yung si Naomi na mother-in-law niya. Kung titignan mo sa kwento, hindi naman sila nagkasala eh. Wala naman silang kasalanan ginawa, pero pagkakataon na namatay yung asawa ni Naomi, na yung dalawang anak din niya, namatay din na kung saan meron siyang daughter-in-law na si Naomi, si Ruth at saka si Isa. Basta dalawa siya, nabanggit ko na kayo, nakalimutan ko na eh. So, si Ruth. Ngayon si Ruth, nakita po natin, kahit anong kahirapan na kaya na po naranasan, hindi pa rin niya iniwan si Naomi. At doon sa wala na silang pagkain, dahil meron kasing pagkakataon sa Moabit, siya Moabit, si Jerusalem din na, si Boaz, may-ari ng lupa, na pag nag-harvest sila, yung mga naiiwan, hindi nababalikan yun. Kasi yun na yung kukunin ng mga strangers, yung mga katulad na mahirap na tao, poor people na doon na nila kukunin para dun sa pang-araw-araw na pangangailangan po nila. So in short, mahirap talagang buhay ni Ruth. Kasi, in the first place, balo. At alam naman natin, kung balo ka, wala kang security, protection, at walang magpo-provide sa pangangailangan. At ganoon din si Job, di ba? So sa panahon po natin ngayon, we are still in the last days of survival, days of uncertainty. Lumalala ang kalagayan natin, at because hindi dun sa benefit na natanggap natin. It's all because dun sa kasalanan natin. Kasalanan ng tao, kasalanan ng kanyang nilikha. Kung bakit tayo nagkakaroon ng mga pagsubok? Because of sin, not because of the grace, not because sa hope and love ng ating Panginoon. At dito tayo nasusubok na magtiwala sa lahat ng pagkakataon na may pananampalataya sa Kanya. Kasi, alalahanin nyo kung nasa inyo na lahat, di ba? Sufficient ka na. Lahat matagumpay ka. Mag-iisip ko ba ng pag-asa? Di ba? Kasi wala ka namang asahan. Nasa iyo na lahat eh. Buti na lang. Kasi hindi tayo sufficient. Ang Lord lang ang best sufficient. Kasi kung tayo mga sufficient, hindi natin papalsin ng Panginoon. Hindi natin may tataas ang Lord. Kundi may tataas mo natin ang buhay po natin. Meron ako nito. Di ba? Meron akong mga bagay-bagay na ito. Bakit? Ano pa ngailangan ko? Bakit magkakaroon pa ako ng pag-asa? Wala ang pag-asa sa akin kasi nasa akin ang lahat eh. Kasi ang pag-asa kasi, doon kasi, produkto ng suffering. Kaya tayo nagka-suffer. And then, nabubuo yung karakter. Kasi kung minsan nainis ka, nagalit ka, nagka-suffer ka, di ba lumalabas yung karakter natin? Konting galit nga lang, may mangyayari na eh. Na hindi mo akalain kung bakit mo nagawa eh. Nag-suffer ka ba? Hindi ka pa nagsasuffer noon. Pagkakautoon lang na matetest yung faith mo. Paano pag nag-suffer ka na? Di ba? Maraming kasuffer sa atin ngayon. Ikaw, ako, marami pa. Dahil of what nangyayari sa panahon natin ngayon. Ngayon, we suffer because of the character. Baka meron pa namang gustong baguhin sa atin ng ating Panginoon. Di ba? Malakas ka, matigas ang puso mo, palambutin natin. At dito rin makikita natin na habang lumalapit tayo sa ating Panginoon, naramdaman natin yung pagkakataon na yun. Di ba lumalakas yung pananampalataya natin? Ngayon, yung hope na iyon, sabi niya rin na hindi tayo bibiguin. Kasi sino bang hope natin? Di ba? Si Jesus Christ Himself. Kung bakit natin hindi tayo bibiguin? Kasi every time nandun tayo sa mga pagsubok na yan, hindi tayo iniiwan. Amen po ba? Binibigyan tayo ng kakanyahan, kalakasan, para harapin ang bagay na. So, kung gano'n pala, kailangan natin mag-rejoice. Kasi hindi ka nag-iisa. Hindi ka iniwan. Doon sa pagkakasala, yung resulta ng kasalanan, nandiyan pa rin ng Lord, gabay pa rin. Tapos, ayaw mo yung peace ng Lord? Ayaw mo yung habag ng Lord? Ayaw mo yung pag-asa? Pero hindi ka pa rin iniiwan ng Lord. Mailap ka sa Kanya, pero nandiyan pa rin siya. Lapit ka. Layo ka man ng layo, andito pa rin ako. Ramdam mo ba yung pag-ibig ng Lord? Ikaw, ramdam mo ba? Sarili mo
na nag-ibig sa Lord? Hindi. Tayo na po nakasagot nun. Again, ang kagandahan nito, siya na po nagsabi. Hindi rin po natin magagawa lahat ito kung wala ang pag-ibig ng Diyos na ibinubuhos na pagpapala sa pamamagitan ng Banal na Espiritu para makapangyayari ang lahat. Kung tayo lang din, hindi natin kakayanin harapin ang mga bagay. Salamat na lang. Sa huli sabi niya, Spirit who has been given to us. Even kung titignan natin yung mga disciples, yung mga ginabit na characters ng ating Panginoon, kung bakit sila nagkasuffer, nakita po natin successful sila. Naging victory sila. Sa Apostle Paul, kung bakit na lang ganun siya ginamit ng Lord? Because the Spirit is given to Him. At since na titiwala tayo sa ating Panginoon, may pananampalataya. Alam niyo po ba? The Holy Spirit dwells in us. Nasa atin ang Banal na Espiritu. Ngayon, sa itsura mo, talunan ka. Uy, paglaban mo ng mga kapatid. Di ba? Ipaglaban naman natin. Yung benefit na meron sa atin. Amen po ba? So, praise God. So, kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay, ay tiyak po, may kadahilanan, may purpose ng ating Panginoon. Hindi man natin po maunawaan, pero pagdating ng panahon, katulad kay Job, naintindihan po niya, nung kasalukuyan na siya namatayan ng mga anak niya, nawala na possession, nawala lahat yung mga pagkakitaan niya. Even Ruth, nung namatay yung asawa niya, nung wala, parang hopeless na. Even the Joseph the Dreamer, yung ibinenta siya, inihulog sa balon, tapos hindi man lang nakita kung paano nagalit si Joseph. He just go with the flow. Kung anong ginawa ng ating Panginoon. Kung tayo siguro yun, pag ibinenta ka ng anak, ng kapatid mo, masakit yun. Pero again, nakita natin yung purpose na ginamit ng ating Panginoong buhay ni Joseph. Kasi, dinala niya ang angkan nila para maligtas dun sa famine. Na napunta sila sa Egypt, nagkaroon ng pagkakataon ng second chance. At ngayon, lumaki sila. At ngayon, napunta sila sa Promised Land. Kung wala si Joseph, malamang wala na yung angkan ng Israel. At dito, makikita natin, basahin nga po natin, dito tayo magtatapos. Yung pinaka magandang mga talata na pwede nating i-claim sa ating pananampalataya as a benefit ng ating faith. Sige nga, basahin po natin, dito pa tayo magtatapos. Next. Yan, 1 Corinthians 10-13. Basahin po natin. Ang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipangintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Amen. Next. Magpapigil ang kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nakakatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Relate. Next. Mahalaga na tao mananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan. Kulang po ba? Next. Alalahanin mo ang buong paglalakbay na pinagbayan sa iyo ng Panginoon Diyos sa ilang sa loob ng 40 taon upang ikaw ay kanyang subukin at alamin kung ano ang nasa iyong puso. Praise God. Yan po yung benefit ng ating napag-aralan.